Kapag daw July 21, Friday ka pinanganak, malas ka daw. Ha? Nay! Ano ba yan? O bakit? May nabasa ko dito sabi kapag daw July 21 ka pinanganak tapos Friday, malas ka daw. Di ba yun yung birthday ko? So, malas ako? Ang huwain mo naman anak, huwag ka mag-alala. Hindi mo yung tunay na birthday, yun yung date, July 21 Friday, kung saan napulot ka namin sa pusali. Masyado ka naman nag-aalala masyados. Ha? So, ampun ako, Nay. Oo naman. Ay. So, Uy anak! Ano yung ginagawa mo? Bakit ka dyan kumakain sa dilim ha? Alam mo, bawal yan pamahiin yan. Hindi ka daw pwedeng kumain ng pagkain sa dilim. Mabubulag ka daw. Paano naman na hindi ako magtatago dito sa dilim para kumain? Yung mga kapitbahay natin, wala nang ginawa na kundi humingi na lang ng humingi. Wala na nga rin tayo makain sa kakahingi nila naku Mare, pasensya ka na. May dumating kasing biglang bisita sa amin. Nakakahiya't wala akong maipakain. Wala pa din naman yung mister ko. At saka hindi pa nun sahod. Baka naman meron ka dyan kahit anong pagkain na pwede maipamerienda. Sige na, nakakahiya naman kasi. Oo nga naman, Mare. Ako naman, naubusan na ako ng bigas. Nakakahiya naman ulit mangutang kina Ate Telay. Gawa nga ng 3 kabang bigas na yung utang ko doon. Baka naman meron kang maipahiram man lang dyan, miski 1 kilong bigas. Sige na. Tsaka nga pala, yung ipapaulam ko sa mga anak ko, itlog na nilaga lang. Nakakaawa naman yung mga bata. Baka naman pwedeng pakidagdagan miski fried chicken. Dali na. Nako, Mare, pasensya ka na. Wala na rin kasi kaming nayakin yan. Ito Mare, baka pwede na to. Pasensya na ha. Paghatian nyo na lang. Yan. Salamat Mare. Naku, babawi naman kami next live. Sige, salamat. Tao po. Tao. Ano yan? Magkano po kaya yung pansit canton? 15. Ay, teka lang po ate. Yung ano po kaya, yung suka po, magkano? Suka. 10. Aray. Wait lang po ate. Magtatanong pa lang po kasi inaabot nyo na agad. Yung ano na lang po, tanong ko lang po kung magkano yung presyo ng itlog. Pa yan. Itlog. 8. Ay! Teka lang kasi! Kutik na iyan! Iba yung nabili sa nagtatanong lang. Nagtatanong lang ako, nasa harapan ko na agad. Tapos pag hindi binili, iirap-irap kayo. Mga tinderang to. Ay, pasensya na. Magkano to lahat? Pabalot. Sasakay kita ng iyong mata't ngiti, ako'y naa-attract. Dibdib naglalak, parang merong heart attack. Ayaw mo sa iba, gusto mo kay NIK. NI to the motherfucking K. Nak, papasok ka na pa sa school? Opo, Nay! Magdala ka ng payong madilim sa labas, oh. Ha? Kala ko ba madilim sa labas? Bakit payong? Dapat flashlight. Bonak eh. Bonak? Anak, bonak? Nagdyan ako lang naman Oy, tutoy! Sabi... Oy, tito! Si tito! Sus, tuloy ka na ba? Bayo, baka kayo ng chichiks na ha, mag-aral mo nang mabuti. Kabata-bata pa eh. Hindi kayo. Ha? Wag! Bakla ka ata eh. Ba't ganyan mga itsura nyo? Kasi naman tayo natalo kami ng Jepoy na yun sa flip-top eh. Bata-bata, yabang-yabang eh. Diyos naman, natalo kayong dalawa ng isang bata sa flip-top? Hihina naman ng mga anak ko na to. Ako nang tatapos di sa nginunguto-nguto nung yan, ituro nyo sa akin ng Jepoy na yan. Eto tay. Totoy, ikaw pala tumalo sa mga anak ko sa flip-top. Hindi naman sa pinapatulang kita dahil bata ka. Pero syempre, mga anak ko to, kailangan ko ding ipagtanggol.
O ngayon, tayo naman maglaban sa flip top, ano? O sige po, ako naman mauuna, ha? O eto, nakita ko nanay mo nasa bintana, pinana ko, laglag ang nana! Yun na yun, Jepoy. O eto, nakita ko ulam nyo kagabi, tinola. Ayaw mo ng tinola kasi gusto mo, ihi ni Lola! Wala yan, eto. Short mo okay, damit mo okay, ngumiti ka lang na konti, kamukha mo na si Koke! Wala naman pala tong batang to, O eto, tingnan natin. Nakita ko tatay mo lumunok ng methamphetamine hydrochloride. Pinasabugan ko ng fireworks composed of strontium carbonate. Lumabas si oxide! Ang daya naman! Bakit parang pang matatalino na yung mga flip-top nyo? Sus, wala ka lang eh. Bilang panghuli, dahil alam kong talo ka na, nakita ko nanay mo sa wish ko lang. Eto ko langot, sa'yo na lang! Talo! Pre, patay ako. Oh, bakit? Bagsak ako sa lahat ng exam. As in, lahat ng subject bagsak ako. Paano nangyari yun? Ginawa mo ba yung sinabi kong pamahiin sa'yo na kapag may exam, maglagay ka ng libro sa ilalim ng unan bago matulog? Yun nga ginawa ko naman yung sinabi mong pamahiin Kaso, ewan ko ba't hindi gumana? O, yun naman pala nakalimutan mo pa rin yung review mo? Ha? Ay, kailangan ba mag-review? Ay, nako naman. Naglalagay ng libro sa ilalim ng unan bago matulog kapag may exam para hindi makalimutan yung ni-review. Kaya pala hindi gumana. Akala ko maglalagay ng libro sa ilalim ng unan bago matulog para para magkasagot yung exam. Yung pala kailangan mag-review. Ay, Bona ka! Howdy mga human being at nailabas na nga ang episode 3 ng Nessie Commercial at hindi sa pagmamayabang ako ang main character doon. Hindi ako yung nagsabi, yung agency Hindi ako madamot sa behind the scenes kaya tara samahan nyo ako sa Nessie Commercial episode 3 BTS. Nagulat talaga ako kasi meron akong pa-wig reveal. Siyempre sa mga naging character ko sa Nessie Commercial, nasanay ako na lagi akong bata na nakakap. Tapos ngayon sa episode na to, meron akong pa-wig reveal. So nahihiya pa ako na kinakabahan na ewan. At least dito nagkaroon kami ng workshop kung ano yung magiging effect, shot, or angle sa scene na to. A lot! I love it a lot! God! O, diba? Hindi naman halatang hiyang-hiya si itself. Then, ayan, shooting day and ayan yung susuotin ko sa episode 3 ng Nessie Commercial. As usual, lagi namang batang maasim lang na naka-short, na naka-jersey, ganun lang siya. Tapos, ayan, kinakabit na yung wig ko. Kailangan matibay yung pagkakadikit niyan kasi hangin effect, pa-fly away yung mangyayari. So, dapat hindi siya maaalis. Sanay naman akong mag-wig gawa ng nagiging content ko. Pero iba to, human hair. So, sana akin na lang. Charis. Ayun, arte-arte lang siya dyan. Deep inside, gandang-ganda siya sa wig na gusto niyang hingiin. Kung hindi, nakawi na lang. Tawang-tawa ko dito kasi parang may kamukha akong santo. Papa G. Chares! Ayan, tinawag na kaming mga talent kasi ready na yung set. Ito yung magiging bahay namin sa Nessie Commercial episode 3. At ayan na nga si itself na kunwari kinakabahan na nahihiya. Pero ayan, gada-gadahan lang siya dyan. Pil na pil niya yung wig. Bago lang kasi sa kanya yan. Kaya go na, lubusin mo na yan. Dapat siya, malambot siya. Asan na si Bobot? Siyempre, sila pa din ang pamilya ko sa episode na to. Si Miss Lottie, Daddy Robbie, and Mommy Dorinil. Ayan, nakaset na talaga sila. Mag-i-start na. Yung mga pagkain na yan pwedeng kainin kasi nakabalot naman siya and kailangan for consumption shot. At ito naman yung POV ko kasama ang ating mga director, cameraman, staff, crew na talaga namang napakahuhusay. Pansin nyo yung production quality. Ang galing, ang ganda. Talagang pang movie na siya, pang series, pang teleserye. Dito naman, kinakausap lang ako ni Direk kung ano yung magiging lines ko. Ayan, emotions, reactions ko, sa shot ko or sa scene na to. Hi, Direk Lyle. Nag-mention, shinout out. Ayan na naman, talaga namang feel na feel niya yung wig. Talaga namang ganda-gandahan siya dyan. Oh, bugs. O sige, tingin lang. O, isa pa. Lakas makapiling artista kapag inaalagaan or inaasikaso ka ng ganyan, no? Pero ayun, thank you po sa mababait nating stylist and makeup artist. Eto yung hanggang ngayon, takang-taka ako kung bakit nag-cut si Direk. Okay naman, tapos tumawa lang siya. Bakit? Ano ba kasi yun? Hey, cut! Very good, guys. Ganda. One more.
Sa scene kasi na to, nagsabi ako ng alat sa luto ng nanay ko. So para hindi ako mapagalitan or hindi siya ma-hurt, nagpalusot ako ng alat. I love it, alat. Gets nyo? Kung hindi, edi hindi. 3, 2, 1, action! Alat. I love it, alat. Nag-isa pa nga akong take dito kasi nabulunan ako sa pansit day. Alat. Again. Diyos ko, ito ata yung pinakamadali kasi after namin uminom, sasayaw lang kami ng sabay-sabay. And go! Diba? Ang galing ng pa-sound effect ni Derek para ma-hype kami. Hindi ko na masyadong i-explain, basta ito yung time na inalis mo na yung wig ko kasi magkakaroon ng iba pang scene or shot. Sinama ko lang yung clip na to kasi ang pogi ko lang dito, yun lang yun.